Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y mapagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ng ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at manugang na babae." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna lahat. Parang napakahirap tanggapin ang sinabi ng Panginoon sa linggong ito. Naparito ako hindi para sa kapayapaan, kung hindi para sa kaguluhan na sinisimbolo ng apoy. Naparito ang Panginoon hindi para pag-isahin, kung hindi sa isang pamilya, paghatiin ito. Sa 5 miyembro ng pamilya, 2 laban sa 3, 3 laban sa 2. Ang mga anak na lalaki, lalaban sa kanyang tatay. Yung anak na babae, lalaban sa kanyang ina. Yung mga manugang, lalaban sa mga biyanan. Parang ang hirap pong tanggapin. Pero ito po ay pagsasalarawan ng Panginoon ng mensahe niya ng pagbabago. Ito po ay sumisimbolo sa pangyayari na magaganap sa kanyang balita ng pagbabago. Tama ba ito na isipin? Tama po. Dahil walang walang kapayapaan ang hindi nagsimula sa kaguluhan. Walang kaayusan na hindi dumaan sa kaguluhan. Yan po ang totoo nito. Makikita po natin yan sa iba't ibang larangan ng ating buhay. Halimbawa na nga lang po sa ating kalikasan. Hindi po ba, kailan tayo nakakaalanghap ng sariwang hangin dito sa kalunsuran? Kailan po natin nakikita ang mga bituin sa langit sa sa oras ng gabi? Kailan? Pagkatapos ng bagyo. Pagkatapos ng bagyo, magulo, nakatatakot, malakas na buhos ng ulan, malakas na hangin. Pagkatapos ng sunod-sunod na bagyo na kamakailan ay nangyari po sa atin. Hindi ba parang tila nakaramdam tayo na medyo malinis yung hangin na ating nilalanghap? Pag tumingin tayo sa gabi, parang malinaw na malinaw yung mga bituin. Walang masyadong smog, usok sa ating himpapawid. Ito ay patunay po na ang kaayusan, ang kapayapaan, yan ay dumadaan talaga sa kaguluhan. Ang kapayapaan na hinahangad natin, dadaan at dadaan sa mga panahon o sandali na may gulo, nakalilito. Halimbawa na lamang po, di ba, yung mga pananim natin o yung mga bulaklak. Bago yan umusbong na isang bulaklak, bago ang mga palay natin ay lumantad, dumaan yan sa iba't ibang dumarang yan, ika nga, sa iba't ibang temperatura, sa iba't ibang mga weather situation. Pagkatapos noon,
saka lalabas, no, ang bulaklak o yung mga ani na palay natin. Patunay lamang po na totoong maging ang kalikasan natin, nagtuturo sa atin na ang kaguluhan, kalituhan, yang pong lahat ng iyan, sa bandang huli ay magbubunga ng maganda, kaayusan at kapayapaan. O tingnan na lamang po natin sa ating mga buhay. Kailan po tayo parang nakaramdam na tayo ay payapa, na tayo malinaw sa atin ang mga pangyayari? Kailan tayo nakakaramdam na naging maayos yung ating iniisip? Nung tayo nakita natin na malinaw ang ating buhay. Nangyari po iyan pagkatapos na tayo ay dumaan sa away-away, sa pagkabigo, sa pagkawala ng mga tao na malapit sa atin. Pagkatapos na ikaw ay nakaranas ng pagtatraidor, halimbawa, no, pandaraya, ng kawalan, pagkatapos ng mga pangyayaring ito, parang mas naging matalino ka na. Mas naging tanggap mo na yung mga bagay. Mas naging naiayos mo na ang buhay mo. Mas nakita mo na kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Sino ang iyong pinagkakautangan ng loob. Naging mas maayos ang iyong pananaw sa buhay. Pero nangyari lamang iyon pagkatapos mong dumaan ng pagkabigo, ng sakit, halimbawa, ng kalungkutan o ng kahinaan. Kung babalikan po natin ang ating salita ng Diyos, no? Yung panahon ni Moises, di ba? Bago makarating sa lupang pangako ang mga Israelita, dumaan sila sa 40 taon ng paglalakbay sa disyerto. Dumaan sila sa gutom, pagkauhaw, takot, pagkahapo, na tila sumusuko na sila sa Diyos. Pero pagkatapos ng mga taon na iyon, humantong sila at natanggap nila ang gantimpala ng lupang pangako para sa kanila. Si Jesus mismo, ang ating Panginoong Jesus Nazareno, hindi pa dumaan muna siya ng paghihinagpis sa hardin ng Gethsemane. Hindi ba, sabi nga sa Ebanghelyo, si Jesus sa hardin ng Gethsemane, sa gabi na bago siya arestuhin, hulihin, umiiyak siya doon sa hardin ng Gethsemane na parang patak ng dugo yung kanyang mga luha. Dumaan siya doon, no, sa kalungkutan, hapis ng hardin ng Gethsemane bago dumating ang bagong umaga ng kapayapaan, ng tagumpay, ng buhay, pag-asa sa linggo ng pagkabuhay. Maging ang ating Panginoon dumaan sa ganitong katotohanan at realidad. Kaya mga kapatid, sa sandaling ito, kung pakiramdam po ninyo, naroroon kayo sa punto na gulong-gulo kayo, takot na takot kayo, litong-lito kayo sa buhay. Kung sa mga sandaling pong ito, sa mga araw ito, nakakaramdam kayo ng hirap, na parang nandun kayo sa gitna ng bagyo. No? Kung narariyan kayo sa puntong ito, huwag kayong mag-alala. Hindi po tumatagal ang bagyo. Natatapos at natatapos ang bagyo. At ang lalantad sa atin ay ang bahaghari ng bagong umaga, ng bagong simula, ng bagong buhay. Kahit po sa kaguluhan ng ating buhay, kumikilos at kumikilos ang Diyos. Kahit po ang ating kaguluhan, mayroon pong kahulugan. Sapagkat ang Panginoon ang nangangako sa atin. Tandaan po natin, ang kaguluhan, takot, totoo po yan. Hindi natin maikakaila. Ang kabigatan sa buhay, totoo po yan. Problema, totoo po yan. Pero isa rin po ang sigurado, ang kapayapaan, ang kaayusan na susunod dito. So, tama po, nagdala si Jesus ng krus. Pero sa bandang huli,
Siya po ay babangon at babangon para sa isang bagong simula, bagong buhay, at para sa isang buhay na walang hanggan nakalaan para sa atin.